Tawa ako nung malaman ko news. News lang yun hindi pa nailalagay natin sa wanted sa radyo. Talagang ganun kasikat siya nag-viral si General si Bato. Bato. Yung pinalabas natin na news sa aksyon sa tanghali. Yes. At sino nga si Cheat? Sino? Si Hindi ko makalimutan si Cheat. General Bato. Barangay Bato. Kaya siya tinawag Davao. Bato. And yung pinanggalingan niyang humble beginning, nagamit niya yun para magsikap talaga at magpakitang gilas na kahit na sino, pag nagsipag, naging dedicated sa kanyang trabaho, maharating niya ang gusto niya marating. Kasi ang ultimate dream ng lahat ng pulis ay yung maging chief PNP one day. Pero sa kanya parang nakaguhit sa palad niya na 1-star general pero ngayon 4-star na siya. Hindi niya akalain. And he deserved it. Oo. Nalampasan. At saka hindi lang naman siya first time idol na naging PNP chief na maraming nilampasan. Wag lang Colonel, pero once na General, sutos sa General, kung sino ang gusto niyang gawin PNP chief niya, karapatan niya yun. Oo. Diba? At saka daw, ang gagawin niya ata parang mag-i-implement siya idol ngayon na, di ba yung mga usually pag regional director ka, provincial director, magbibit-bit ka ng mga bata-bata mo. Yung present na kalakaran, pag yung isang opisyal, si Juan, binigyan mo ng posisyon sa probinsya, kunyari, magiging PD o RD, magbibit-bit siya ng sangkaterbang mga tauhan niya, bata-bata niya. At yung mga nakaupo doon, mula janitor hanggang pataas, admin, itchapwera, lalagay niya mga bata-bata niya. Bawal na yun. Pupunta ka doon sa bagong opisina assign mo, ikaw lang. Sarili mo lang talaga. Sarili wala mo kang lang. bit-bit. Siguro pwede ka magbit-bit ng personal, bayad mo yan. Ikaw ang pasweldo dyan. Pero yung gone are the days na mga pulis mo, sangkaterba kasama na yung kolektor mo, hindi na pwede yun. Kolektor talaga. Maganda naman talaga yun. Kasi yung mga nagtatrabaho, halimbawa sa opisinang yun, maayos naman kanyang trabaho. Nagkataon na wala siyang connection sa'yo, sisipain mo na siya, i-transfer mo na dun sa kung saan lugar kasi ilalagay ka ng bata mo na wala namang kaalam-alam sa trabaho dahil bata mo lang, wala lang, trip mo lang sasalpak nga. So mawawala na yung ganung practice. Mawawala na. At pag yung mga assignment ng mga pulis, chief PNP na, pwede lang siguro yung mga RD. Siguro talagang yan, pwedeng presidente yan, presidential appointment. Pero pag yung mga iba, karami na yan. Diba? Masking RD, PNP chief. Mukhang nakikita ko maaayos talaga. Yes. Maaayos. Especially tataasan din ng sweldo, Yun. benefits, yun ang ating Matagal na may nilalabihan dito. Taasan ang sweldo ng kapulisan. Isa yan sa mga sagot na para mabawasan ang korupsyon sa PNP. Naniniwala pa rin po kami, marami sa ating taga-PNP na malinis yung kanilang hangarin sa pagpasok sa serbisyo. Okay na sa kanila yung maliit na sweldo, pero dumating yung pagkakataon na kailangan nilang pera. They're in dire need of money. Ang mga kapuno lamang yung tukso. Sasabihin, sige na. Alam namin na kailangan mo pera. Ito na yung kailangan mo pera, times 2 pa. Kaya kapit ka talaga sa patalim, ano? Magkano ang sweldo po ng PO1? 20,000. Diba? Meron siyang binabayarang renta. Meron siyang 2 anak. Dumating yung time, nagkasakit yung anak niya. Tapos kailangan enrollment pa, tuition ng bata. Kulang talaga yun. And then, meron silang kailangan babayarang loan. Pipressure ni Mrs. itong si PO1. Di, mabuburin si PO1. Pagtingin niya sa kanyang take-home pay, 7,000. Siyempre, may mga kaltas-kaltas. Paano mo pagkakasya yung 7,000? Sasakit ang ulo niya. So, may tuksong dumating. Yung demonyo, bubulungan siya. 50,000. 7,000 pala kailangan mo, 50,000. Ito ang gagawin mo. Matutukso yung tao. Kapit sa patalim. Yun nga, kaya nga nausang kasabihan
kapit sa patalim. Nakapikit, gagawin ni PO1. Kumbaga, no choice siya eh. Well, meron siyang choice, of course. Simply because the reason I said that, dahil sa mga oras na yun, nabuburyong na yung kanyang utak. Wala na siya talagang matatakbuhan. Diba? Wala na siyang Wala choice. siyang choice. Gipit na siya. Kapit na siya sa patalim. Kung a matter of life and death situation, talagang... Ginawa na niyang nangutang siya sa utang. Hindi siya pwede mangutang ng 5-6 sa mga Indian national. Lubog na rin siya doon. Kumbaga, wala na siya mapag-utangan. Mga kamag-anak niya, hindi niya pwede matakbuhan dahil wala rin. So, di ba? Sa Yun yung mga sindikato sinasabi na lang. natin. Dagdagan ang sweldo ng ating kapulisan. At syempre, Nins, iba ba yung pulis ka, maglalakad ka, alam mo na maganda ang kinikita mo sa PNP. Tinitingala ka ng mga tao dahil yung sweldo mo ay kapareho ng isang doktor halimbawa sa isang public hospital. Taas noo ka. Oo naman. Maglakad. Proud ka talaga. Proud ka. Disenteng pasweldo ang ibibigay sa'yo. Yes. Ng gobyerno, bakit hindi? Mataas yung moral mo. Dignified. Di ba? Pag naglakad ka. At sisipagin ka rin siguro magtrabaho. Sisipagin ka. Lalo. Di ba? Oo. Pero bigyan mo silang sweldo na halos kapareho lang ng janitor. Oo. Kulang talaga yun. Taasan natin ang sweldo ng ating PNP, ng mga pulis, and bigyan natin sila ng kumpletong kagamitan. Bigyan natin sila ng kumpletong pisyo. Ako po ipupusta ko lahat ng mga kamay ko sa daliri at sa paa kong mga daliri ko sa paa. Hindi man po yan maging sagot na totally mawawala po yung korupsyon sa PNP. Pero malaking kabawasan po yan. Trust me. Okay. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.